Welcome again sa ating new topic. So ngayon pag-uusapan naman natin class yung differentiation of logarithmic functions, no? And for our main objective under differentiation of logarithmic functions, katulad dun sa previous video natin sa exponential functions, so ganun pa rin, no? Know and use correctly the differentiation formulas for logarithmic functions. Okay, sige po, kung ready na kayo, umpisahan na natin yung ating discussions. Okay, so under this topic, so ito po yung main formula na gagamitin natin. So the derivative of natural logarithm of u with respect to x is simply, ayan, so makikita po natin dito na yung formula natin is simply yung yun niya, no, ni natural logarithm. Yung u po niya dito is i-differentiate lang natin, ilalagay natin sa numerator, then yung u ni ln is ikakopy natin sa denominator. So ganun siya kasimple, no? So napakasimple ng formula natin. So under transcendental function. So for example, nakita natin, so we have find the derivative of y equals natural logarithm of 4x minus 1. So ito yung given function natin. So ang mangyayari class dito, again, since natural logarithm naman siya, according sa formula, kunin lang natin ang derivative ng u, itong 4x minus 1. Ano ba ang derivative nito? So di ba ang derivative niyan is simply 4. Kasi yung 4x, ang derivative ay 4. Yung negative 1, ang derivative is 0. Then over u, no, over u. So yung 4x minus 1, ito yung u natin, ikakopy natin, and that's it. We have now the formula. Pero may tanong ako, yung 4 saka 4, pwede bang i-cancel? Yan, yes or no? Ang sagot po ay hindi, no, hindi na pwede. Bakit? Kasi merong minus 1. No? Meron kasing subtraction na nakalagay. So, hindi siya pwedeng i-divide. Basta may minus, may plus, kahit parehas po yan or divisible, we cannot cancel. No? Okay, so, and that's it for this example. No, okay, sorry, bumalik, no? Ayan, so dito na tayo sa example number 2. Okay, for our example number 2, so we have find the derivative of y equals natural logarithm of 4 plus 3 e raised to 3x. Again, so dun sa formula natin, kukunin lang natin ang derivative ng u, itong 4 plus e raised to 3x. Ano ba ang derivative niyan? Isa-isahin natin. Yung 4 is 0, kaya wala na siya. Pero yung e raised to 3x, this is our previous lesson, no? Ano ba yung derivative? Again, mag-i-start tayo. Yung e raised to 3x ay, ayan, kakopy natin. And then yung 3x, no? Yung 3x, kukunin natin yung derivative that is 3. Since constant, nilalagay po sa unahan. Or, merong ibang techniques kayong pwedeng gawin, no? Kapag ka-Euler number, gusto niyo yung sagot nakasimplify na, pwede pong mag-start dun sa exponent, yung 3x, pwede mag-start dun, 3x, kunin yung derivative, that is 3, and then saka nyo na i-copy sa Euler number. So, maganda doon, nakasimplify na po siya. Naka-arrange na po siya. And then yung 4 plus a raised to 3x, simply copy. And that's it. Yun na din po yung magiging sagot. Again, yung a raised to 3x, saka a raised to 3x, we cannot cancel out kasi mayroong 4 plus dito. May plus sign na nakalagay. So, hindi po pwede. Kaya ito na po yung magiging final answer natin. Now, for example number 3, ayan, mapapansin niyo po sa natural logarithm, yung u lang yung binabago. But the process, pare-parehas, no? Ibig sabihin, y equals natural logarithm of 1 plus x squared. Yung 1 plus x squared, this will be your u. Kukunin mo lang yung derivative. So again, basta kabisado na po yung formula ng itong mga previous lesson, madali na lang itong gawin. Yung 1 kasi ay 0, x squared is 2x. Then yung u, sa denominator copy. And that's it. We have now the derivative. Okay, so ganun lang po, no? So, dito napaka-komplikado. Ayun, ang complicated po, no? Yan, ang complicated po pagdating sa logarithmic functions ay kapag trigonometric function. Yan, yan sana. Okay, kapag trigonometric function kasi, ayan, iba na po yun. Unlike ng mga algebraic functions, exponential, yun, madadali yun, no? Kasi kinakopy lang siya, dinidifferentiate lang. Pero kapag ka trigonometric function po kasi, example, cotangent, no? Cotangent. Kung derivative lang, kung kabisado nyo naman yung formula, so that is negative cosecant squared x lang, no?
yun lang ang magiging derivative. Kaso natural logarithm po kasi, merong additional step tayo na gagawin. Kaya ito po, umpisa na natin, no? We have y equals natural logarithm of cotangent x. So, find the derivative. Ang magiging solution natin, una, kunin yung derivative. Siyempre, negative cosecant squared x, no? Over cotangent x. Ayun, natapos na. Kung tutusin class, tapos na po yung tinatawag na differentiation. Na-differentiate na siya. Pero yung solution po ang hindi pa tapos. Bakit? Kasi po, itong topic na to ay pupunta ka doon sa tinatawag na trigonometric identities. So, that's why merong pre-calculus, no? Yan. Kasi ito po ay differential calculus na dapat dumaan ka doon sa pre-calculus identities. Dapat marunong ka mag-simplify ng mga identities. Ayan. Kaya dito, hahanapan natin siya ng identities. So, paano? So, dapat alam niyo po yung tinatawag na mga basic identities. Halimbawa, meron kang cosecant squared x. Ano ba yung ibang trigonometric function na kaparehas niya? So, that is simply 1 over sine squared x. So, yun po yun. No? So, nakuha po yun dun sa cosecant x equals 1 over sine x. Kapag may cosecant x ka, pwede mo siyang palitan ng 1 over sine x. And pwede mo siyang squared both sides, kaya nagkaroon tayo ng ganitong identities. Another is yung cotangent po kasi. Pag sinabing cotangent x, pwede mo siyang palitan. May identity siya, si cosine x over sine x. Then, by using these identities, kasi we need to simplify, ang mangyayari niyan is negative 1 over sine squared x. Pinalitan na po natin yung cosecant squared x ng negative 1 over sine squared x. At yung cotangent x na denominator, palitan natin siya ng cosine x over sine x. And we're going to apply the arrow techniques. So, paano ba yung arrow techniques? So, yung arrow techniques po, class, so, simple ang nangyayari po doon, itong pinaka-top, yung numerator, is imumultiply mo siya sa denominator. At itong nasa gitna, ito yung imumultiply mo, sila yung magkapares. Sila yung magiging denominator. And since numerator mo si sin x times 1, at meron kang denominator na sin squared x times cosine x, you can cancel out 1, no? Pwede mong i-cancel yung isa. So that, ang matitira na lang ay negative 1, then over, may matitira ka pang isang sin x times cosine x, and that is sin x cosine x, no? So, kaya meron ka na ngayon na negative 1 over sin x cosine x. Okay, tapos na ba to? Hindi pa po. Kasi, ang properties po kasi ng trigonometric identities, nasasabi natin na nasa simplest form ang isang trigonometric identities kapag wala ng fraction. Yan. O, sabihin, fraction pa kasi ito. No? This is a fraction. So, hindi pa yan. Pwede pa po yan. So, ngayon, ang tanong niya ay, anong identities yung gagamitin ko? Ayun. Pupunta po kayo sa pre-calculus. No? Or sa trigonometry, dinidiscuss din po kasi sa trigonometry ang trigonometric identity. So, kaya lang sa K-12, pre-calculus na po yan. Okay, so, meron tayong identities kasi si sine at si cosine magkasama. We have identities na yung 2 sine x cosine x, no, is simply equals to sine 2x. Kasi di ba yung sine x cosine x, kung lalagyan mo ng 2, magiging equal na siya sa sine 2x. This is what we call the double angle formula. So, sa trigonometric identities, yung sine 2x ay nagiging 2 sine x cosine x. They are just equal. Ngayon, para magamit mo yung identities, dapat mag-multiply tayo ng 2 dito, di ba? So, ibig sabihin, itong denominator, magta-times 2 tayo, pero to make it balance, dapat sa numerator, meron ka ding multiplier na 2. So that, wala namang epekto kasi magiging 1 lang naman yan. Pero, yung kasing 2 dito, sa denominator, yung 2 sine x cosine x, di ba? Yung 2 sine x cosine x, ayan o, pwede mo siyang palitan ng sine 2x. Yun. Kaya papalitan natin siya ng sine 2x. Siyempre, sa numerator, merong negative 1 times 2, kaya meron ka na lang, magkakaroon ka ng negative 2. Again, ang tanong, tapos na ba? Again, hindi pa. Bakit? Kasi nga po, sa trigonometric identities, hanggat may fraction, hindi pa yan nakasimplify. Ang mangyayari po dyan, yung sine 2x, no, may identities tayo, pag tinaas mo siya, siya ay magiging cosecant. Kaya ang sagot po natin dito ay negative 2 cosecant 2x. Yun, no? Ayan. So, kung babalikan natin, parang ang simple lang naman ng given. Pero tingnan niyo po yung process ng solution. No? So, simula dito, hanggang dito po yan, gagamit ka ng trigonometric identity. So, yun lang po yung medyo complicated.
kapag ka natural logarithm yung topic. Pag binigyan ka ng trigonometric functions. Yan. Pero kung mga algebraic, exponential, ayan. So, kayang-kaya po siya. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Again, abangan nyo po yung sunod na video natin, differentiation of hyperbolic functions naman po yan. Nasa transcendental functions po kasi tayo, no? Okay, so I'm hoping na meron po kayong natutunan dito sa video. Hanggang dito na lang po ito. And see you dun sa next video natin. Bye-bye!